Hello, si Attorney Jojo na naman po ito, ang inyong ka-legal connection. Sa video natin ngayon ay ating talakayin ng isang drugs case o kaso na may kinalaman sa droga. Pag-aralan natin ng isang kaso na dinesisyonan ng ating Supreme Court, paano ba tinalakay ng Supreme Court ang mga issue na nangyayari sa kasong ito. Okay? So, dito sa kasong ito, ang nangyayari sa version ng mga pulis, okay? Sa version ng mga pulis, ang nangyayari na isang araw mayroong informant na nagsasabi sa kanila na mayroong isang taong involved sa pagbibenta ng illegal drugs, shabu. So ang ginagawa, yung informant sinamahan ng pulis doon sa lugar para i-verify kung totoo ba yung information. So pagdating nila doon sa lugar, pinakilala ng informant yung pulis na isa po sa mga drug addict na gustong makabili ng droga. So sinabi nila na nung araw na yon wala silang dalang pera, pero napag-usapan nila na bibili sila sa sunod na araw ng droga. So nung na-confirm nila na mayroon ngang nagbebenta nga ng droga itong subject na tao na sinumbong ng informant, nag-conduct sila ng buy-bust operation. So yung pulis na sumama doon sa informant para i-confirm yung information, siya ngayon yung tinuturo or dinesignate as pusher buyer ng buy-bust operation na yon. Siya yung magkukunwaring bibili ng shabu. Yun yung tinatawag na pusher buyer. So ang ginagawa nila, pumunta sila doon nandoon yung pusher buyer, nandoon yung informant at saka yung backup niya. Sakay sila ng sasakyan, pumunta doon sila sa lugar na napag-usapan, sa gilid ng kalsada. Tapos huminto sila doon, yung magkahiwalay yung sasakyan ng pusher buyer at saka informant at saka yung mga backup. So nung pagdating doon, lumapit na yung suspect at doon na nagkasundo sila na bibili ng shabu sa halagang 500 pesos. So nung inabot na ng hiningi na yung bayad, binigay yung mark money na 500 pesos at binigay naman yung isang sachet ng shabu na halagang 500 pesos. So nung magkaroon na ng transaction, magkapalitan na sila, na ibigay na yung mark money at nakuha na rin yung shabu, nagbigay na ng pre-arranged signal yung pusher buyer. Ang pre-arranged signal nila is magkamot sa ulo. So nung nagkamot na ng ulo yung lumapit na kaagad yung mga backup team at doon na inaresto yung suspect. So yung akusado sa kasong ito. So nagpakilala yung umaresto sa kanya na siya ay pulis at pinaalam sa kanya yung kanyang mga rights, mga karapatan, yung tinatawag na Miranda rights. Yung, kung alam niyo yun, na you have the right to remain silent, you have the right to counsel, ganon. So yun yung ni-recite sa kanya. Pagkatapos nun, kinapkapan yung akusado. Pagkapkap doon sa akusado ay may nakuha pa sa kanya na 3 pang sachet ng shabu na nakalagay sa cellphone charger. So may na-recover din silang cellphone, may na-recover silang weighing scale, yung timbangan, at saka yung mark money. So nung ma-recover na lahat yon, hinintay na dumating yung mga witnesses para mag-conduct ng inventory doon sa lugar kung saan nahuli. So nung dumating na yung barangay, mga opisyal ng barangay at media representative, doon na nag-conduct ng inventory. So minarkahan na yung mga nakumpiskang mga items, yung 4 na sachet na shabu, yung cellphone charger, yung weighing scale, at saka yung na-recover na mark money, minamarkahan na, tapos pinipicturan, tapos yung mga nag-witness doon sa inventory, yung mga barangay official at saka yung media representative, yun na yung nag-witness sila doon.
So after nun, after na markahan lahat yon, tinurn over na ngayon nung mga pulis na nakahuli, naka-recover ng mga items doon sa investigator. At yung investigator naman gumawa ng mga proper documentation, at pagkatapos naman madokumento lahat ng mga items na tinurn over sa kanya, nag-request siya ng forensic examination doon sa mga drug items na na-recover, at tinurn over naman niya sa forensic chemist ng PNP. So after doon, lumabas yung resulta na positive sa drugs, sa Cebu yung nakonfiska nila o nakuha nilang, na-recover nila na drug items doon sa accused. So yun yung nangyari na version ng mga pulis. Ang version naman ng akusado, yung kanyang parang depensa niya, ang sabi niya na nung araw daw yun, pinapauwi siya ng kanyang tatay. Nasa Manila siya, pinapauwi siya ng kanyang tatay para maglagay ng abono o fertilizer doon sa kanilang sakahan. So ang ginawa niya, umuwi siya sa kanilang probinsya dahil nga sa nag-request yung tatay niya. Pagdating niya doon sa probinsya nila, sinundo siya ng kanyang kaibigan sa terminal na tricycle, at doon sumakay siya doon sa tricycle. At habang pauwi na sila, papunta na sila doon sa bahay ng akusado, ay huminto daw sila dahil iihi yung driver ng tricycle na nagsundo sa kanya. At nung nakahinto yung tricycle, may dumating daw na sasakyan, at doon na siya kinuha, pinalipat doon sa sasakyan, at doon na siya hinuli. Tapos dinala siya doon sa presinto. Pagdating doon sa presinto, mayroon pa siyang allegation na binugbog daw siya. Sinaktan daw siya ng mga pulis doon sa presinto, at habang binubugbog siya ay doon nila pinasok yung shabu daw na nilagay nila doon sa bulsa niya. Tapos naglabas din yung pulis, na yung isang pulis ng cellphone, weighing scale, at saka mark money, at doon na nila nilatag doon sa doon na nila nilatag sa lamesa doon sa police station. At pagkatapos mailatag yun, dumating na daw yung mga barangay official at saka media representative, at doon na siya pinicturan, at pinicturan yung mga item na sinabing nakuha sa kanya. So yun naman yung kanyang depensa. So nung pagdating, ang ginawa matapos yung hearing, naglabas ng kanyang desisyon ang Regional Trial Court. So ang nagiging desisyon ng Regional Trial Court, kinatigan ng Regional Trial Court yung nagiging bersyon ng mga pulis. So na-convict itong akusado ng Section 11, violation ng Section 11, possession ng illegal drugs, at saka Section 5, yung selling of illegal drugs, yung pagtutulak. So nasentensyahan siya ng 12 years to 16 years at fine na 300,000 pesos doon sa Section 11. Sa Section 5 naman, nasentensyahan siya ng lifetime o habang buhay na pagkakulong at fine o multa na 500,000 pesos. So yun ang nagiging desisyon ng Regional Trial Court. So dahil doon, inapila ng akusado yung kaso niya, inakyat niya sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, sabi ng Court of Appeals, kinatigan pa rin ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court. Kasi ang sabi ng Court of Appeals na sapat na napatunayan ng prosecution yung lahat ng elemento ng krimen. Halimbawa doon sa elemento daw ng krimen ng illegal possession of drugs, napatunayan na ang akusado ay may nag-possess or may hawak na isang illegal drugs at wala siyang authority na hahawakan yun or magmamay-ari ng illegal drugs, at yung pag-possess niya ay freely, consciously niya na pinopossess yung illegal drugs. So sabi nga ng isa sa mga decision na possession of illegal drugs is prima facie evidence na mayroon kang intent to possess the illegal drugs. Kaya sapat daw na napatunayan. Ganon din naman sa
doon sa selling, doon sa Section 5, sabi ng Court of Appeals na sapat din ang napatunayan ng prosecution na nangyayari yung transaksyon, na detalye nila ng maayos kung paano nagkaroon ng transaksyon doon sa buy-bust operation. Paano nilapitan sila ng akusado, paano nagkapalitan ng shabu, at paano hinuli. Lahat doon napatunayan. Kaya ang sabi ng Court of Appeals, tama yung Regional Trial Court sa kanyang nagiging desisyon. Kaya in-affirm in toto ng buo ng Court of Appeals yung nagiging desisyon ng Regional Trial Court. So, ang nangyari, dahil natalo pa rin si akusado sa Court of Appeals, inakyat na ngayon sa Supreme Court ang kanyang nagiging desisyon. Ang nagiging desisyon ng ating Korte Suprema pagdating sa kasong ito, ang sabi ng ating Supreme Court na tama si Court of Appeals at si Regional Trial Court na makonvict si akusado sa violation ng Section 11. Pero mali sila sa pag-convict sa kanya ng Section 5, yung selling ng illegal drugs. So ganito ang nagiging explanation ng ating Supreme Court. Ang sabi ng ating Supreme Court na tama sila na makonvict si akusado ng Section 11, yun yung possession of illegal drugs, dahil sapat na napatunayan ng lahat ng elemento ng violation ng Section 11. That is, yung ang si akusado ay nahuli na may possession na may may-ari o may hawak na illegal drugs, at siya ay walang authority na magmamay-ari or humawak ng isang illegal drugs, at conscious and voluntary niya na pinoposes yung illegal drugs. So napatunayan lahat ng elemento. Kaya sabi ng Supreme Court, tama siya. Pero mali sila na makonvict si akusado ng Section 11, selling ng illegal drugs. Kasi sabi ng Supreme Court, tama lahat. Wala silang nakitang mali sa ginagawang buy-bust operation, na detalye ng maayos. Sumang-ayon si Supreme Court na kung ano yung nagiging finding ng Court of Appeals at ng Regional Trial Court pagdating sa buy-bust operation, kasi naisagawa lahat, na detalye lahat kung paano isinagawa yung buy-bust operation. Pero ang sabi ng Supreme Court, sa selling ng illegal drugs, mayroong tatlong element daw. That yung tatlong element ng selling ng illegal drugs is the identity of the seller and the buyer. So kailangan mapatunayan kung sino talaga, matitiyak na yung identity ng seller at buyer. Dito sa kasong ito, napatunayan, natitiyak na yung akusado ay nagbenta at yung pusurbayan na pulis, siya yung bumibili. At napatunayan na nagkaroon nga ng actual na transaction, yung buy-bust operation, nahuli sa akto yung akusado na bumili. At pangatlo, dapat ma-recover yung corpus delicti or body of the crime. Sa illegal drugs cases, ang body of the crime is yung drugs itself. Kailangan ma-recover yung drugs. So dito daw nagkamali ang Court of Appeals at ang Regional Trial Court na i-convict yung akusado. Bakit? Kasi hindi napatunayan itong element na to. Dapat manatili yung integrity and existence of the illegal drugs. So, sabi ng Supreme Court, kahit na-recover nila yung illegal drugs, hindi na nagkaroon ng duda sa integridad ng illegal drugs na na-recover dahil hindi nasunod yung requirement ng Section 21 ng Republic Act 9165. Ito yung sa chain of custody. Itong chain of custody, ito yung kustodiya ng drugs kung saan mula pagka-recover ng drugs hanggang sa pag-turnover ng drugs na na-recover doon sa investigator, hanggang sa pag-turnover ng investigator doon sa forensic chemist at para i-examine yung drugs,
At mula naman sa forensic chemist, yung pag-turnover naman ng forensic chemist doon sa korte para gamiting ebidensya yung na-recover na drugs. Yan yung chain of custody. Tapos, very crucial dito sa chain of custody, yung initial custody doon sa drugs, yung pagkahuli, pagkahuli or yung pagka-recover ng drugs. Kasi dito daw, dapat mahigpit na masunod yung palatuntunan dito para maiwasan yung pagka-contaminate or yung switching or yung issue ng planting, yung tinataniman ng droga. So, dito, mayroong guidelines na dapat masusunod. Dapat, pagka-recover ng drugs, dapat mamarkahan agad ito. Mamarkahan agad ito at pagkatapos mamarkahan, magkaroon dapat siya agad ng inventory ng drugs, picturean, at dapat doon sa pagmarka ng drugs na na-recover ng mga pulis na nakahuli, dapat nandoon yung akusado. Nandiyon siya, present siya nung minarkahan yung drugs na na-recover sa kanya, maliban na lang kung tumakas siya, hindi siya nahuli. Pero kung nahuli siya, kailangan nandiyon yung presence niya. At doon naman sa inventory at pagkuha ng picture sa mga drugs, dapat may mga, maliban sa akusado na nahuli, dapat na witness din ito ng mga tinatawag na insulating witnesses. Sino ba itong mga insulating witnesses? Ito yung mga barangay official, media representative, or representative from the prosecution service. So, ito dapat sila ang witness. So, dito sa kasong ito, ang nangyayari, hindi namarkahan agad ng mga pulis matapos ma-recover yung drugs. Nung makuha nila yung drugs, hinintay pa nila na dumating yung mga insulating witnesses bago nila minamarkahan yung droga na nakumpiska sa akusado. So dito, sabi ng ating Korte Suprema, nagkaroon ngayon ng duda doon sa integridad ng drugs na nakumpiska sa kanila. Kasi hindi nila namarkahan agad. Kasi ang purpose dito, kung bakit kailangan markahan agad yung mga droga na after makumpiska, para maiwasan yung switching. Kumbaga, palitan yung drugs or para maiwasan yung tinatawag na planting of evidence, yung pang magtatanim ng droga, or maiwasan, masigurado yung integridad ng drugs na na-recover, na yun bang kung ano yung drugs na recover, yun talaga yung drugs na naipakita doon sa mga insulating witnesses sa panahon ng inventory at sa pag-photography, at yun talaga yung maisubmit na drugs sa korte. So, kailangan yun. So, dahil hindi nasunod yun, kaya inakwit ng ating Korte Suprema yung akusado pagdating sa Section 5. So, yan po ang nating natutunan. Sana nakapagbahagi tayo ng kaunting kalaman tungkol sa kasong ito sa drugs. Maraming salamat.